Isipin mo ang senaryong ito. May isang napakalaking organisasyon o kaya isang simbahan na, alam mo yon, 10 taon nang nakatayo sa isang barangay. Matagal na iyon, isang dekada. Oo, sobrang tagal na. Tapos, linggo-linggo, meron silang mga aktibidad, may mga naglalabas-masok na sasakyan, may mga feeding program pa nga at kung ano-anong outreach. Napakaabala nila talaga. Parang ang dami laging ginagawa, 'di ba? Tama. Pero kung lalabas ka at tatanungin mo ang nagtitinda ng taho sa mismong tapat ng gate nila, kung ano talaga ang ginagawa ng mga taong nasa loob, ano sa tingin mo ang isasagot niya? Malamang walang ideya 'yon. Eksakto. Wala siyang ideya kung nakaramdam ba siya ng tunay na pagkalinga mula sa kanila. Ang isasagot niya sa iyo ay, hindi niya alam. Pamilyar siya sa logo nila, pero pakiramdam niya parang may pader na hindi nakikita sa pagitan nila. Nakakalungkot na katotohanan iyan sa maraming lugar. Kaya para sa ating malalimang pagsusuri ngayon, kukunin natin ang mga sipi mula sa isang napakagandang dokumento. Ang pamagat nito ay Seeing the Mission Field. Isang paborito kong basahin yan. At ang misyon natin ngayon para sa pag-uusap na ito ay tuklasin ang isang nakakagulat na ideya mula dyan. Paano kung ang pinakamalaking hadlang sa pagtulong sa isang komunidad ay hindi ang katigasan ng ulo ng mga tao? Kundi ano? Paano kung ang hadlang ay ang mismong pagiging bulag ng organisasyon na gustong tumulong sa kanila? Okay, himayin natin ito. Paano nangyayari na nasa isang lugar ka araw-araw pero maituturing ka pa rin bulag sa mga taong nasa paligid mo? Alam mo, madalas kasi ipinagkakamali natin ang pagiging abala bilang tunay na presensya. Makikita mo ito sa maraming grupo Parang feeling natin kapag busy may nagagawa na. Oo, galang nga. Sanay na sanay tayong magplano, magpatakbo ng programa at gumawa ng schedule. Dahil palagi tayong may ginagawa, pakiramdam natin ay nakikita natin ang komunidad. Pero may malaking pinagkaiba iyon, di ba? Sobrang laki. Kasi iba ang pagpapatakbo ng proyekto sa tunay na pag-unawa sa buhay ng mga tao. Ang dokumentong sinusuri natin ngayon ay gumagamit ng isang napakalakas na konsepto. Ito yung pagkakaiba ng visibility at insight. Visibility at insight. Anong kaibahan noon? Kumbaga, ang visibility ay yung nakikita mo lang ang isang tao ng pisikal. Laban ito sa insight kung saan talagang naiintindihan mo ang kanyang pagkatao at sitwasyon. May isang napakatapang na linya mula sa teksto na ganito ang sinasabi. Ang pagmamasid na walang pagmamahal ay nagiging paniniktik. Grabe yung linya ngayon. Ang pagmamasid na walang pagmamahal ay paniniktik. Parang surveillance talaga. Totoo. Kung wala kang tunay na pagmamahal sa komunidad, isa ka lamang tagamasid na kumukuha ng impormasyon. Parang surveillance camera ka lang at hindi iyan nagbubunga ng tunay na pagbabago. Gets ko. Kumbaga, para lang itong paggamit ng isang map application sa telepono mo, di ba? Kapag tumingin ka sa mapa, alam mo kung saan ang eksaktong lokasyon ng kalsada. Oo, nakikita mo yung layout. Nakikita mo kung kulay pula ang linya, ibig sabihin may traffic. Alam mo ang distansya mula sa isang punto patungo sa isa pa, meron kang nakikitang data sa screen. Malinaw na malinaw yung impormasyon. Pero kahit anong titig mo sa screen na iyon, wala kang ideya kung ano ang amoy ng bagong lutong pandesal. Sa kanto, hindi mo naririnig ang tawanan ng mga magkakapitbahay doon. At lalong hindi mo alam yung mga problema nila. Ang palihim na umiiyak sa loob ng isa sa mga bahay na dinadaanan mo. Alam mo ang pisikal na sakop pero dayuhan ka sa tunay na karanasan doon. Pero teka, hindi ba't ang pagkuha ng demographics at attendance ay patunay na nagbibigay tayo ng atensyon? Bakit hindi ito sapat? Ang nakakabigani dito ay ang malinaw na pagkakaiba na ginagawa ng teksto sa pagsusuri o analysis at ng pagtukoy o discernment. Analysis at discernment. Okay. Kasi sa modernong panahon, nasanay tayo na ang solusyon sa lahat ng problema ay data. Ang pagsusuri ay napakahusay sa pagkuha ng mga katotohanan. Sasabihin ito sa iyo kung ilang porsyento ng mga bata sa barangay ang hindi nakakapagtapos ng pag-aaral. O kaya kung magkano ang average na kinikita ng pamilya, ganon. Eksakto. Mahalaga yun, oo. Pero hanggang doon lang ang kaya nitong gawin.
Ang pagtukoy naman, ang discernment, ay humakbang ng mas malalim. Nagtatanong ito, ano ang kahulugan ng mga katotohanang ito sa harap ng Diyos? Kaya hindi lang basta numero. Hindi talaga. Ang pagsusuri ay nangangalap ng datos pero ang pagtukoy ay nagmamahal batay sa datos na iyon. Kaya hindi sapat ang demographics dahil hindi nito nasasabi ang bakit. Oo nga no. Bakit nga ba nangyayari yung nakikita sa data? Baka kaya bumababa ang attendance ng mga kabataan sa programa nyo ay hindi dahil tamad sila. Baka kailangan na nilang maghanap ng trabaho sa gabi para makatulong sa pamilya. 'Di ba? Hindi nga masasagot ng numero ang mga ganyang klaseng sugat ng isang komunidad. Tama. Ang tunay na presensya ay nangangailangan ng pakikinig mahigit pa sa kayang isulat sa isang pirasong papel. Ang ganda ng pagkakaiba na iyon. Ang survey sasabihin kung ilan, pero ang discernment tatanungin kung bakit. So, kung ang nakasanayan nating pagtingin iyong puro numero, puro datos ay hindi sapat, dadalhin tayo nito sa susunod na logical na tanong. Paano ba tayo dapat tumingin? Magandang tanong yan. At para masagot yan, kailangan nating silipin ang pananaw mismo ng Diyos. Kung paano tumingin si Kristo sa mga tao? Eksakto. At para maipaliwanag kung paano tumitingin ang Diyos, napakagandang pag-aralan ang kwento ni Hagar sa aklat ng Genesis, doon sa Kabanata 16. Para sa mga tagapakinig natin na baka hindi pamilyar sa kwento, sino ba si Hagar? Si Hagar, siya ay isang alipin mula sa Ehipto. Siya ay itinaas, ginamit, at pagkatapos ay itinaboy sa disyerto nang magkaroon ng hidwaan sa samahayan nina Abraham at Sarah. Grabe ang sitwasyon niya. Isipin mo ang kalagayan niya doon. Siya ay inabandona, walang kapangyarihan, nag-iisa sa gitna ng kawalan. Pakiramdam niya ay katapusan na ng buhay niya at ng kanyang dinadalang anak. Wala siyang posisyon o halaga sa lipunan noon. Parang talagang isinantabi na siya ng mundo. Ngunit, sa kanyang pinakamalalim na takot, nagpakita sa kanya ang Diyos. At dahil doon, binigyan niya ang Diyos ng isang pangalan. Tinawag niya itong El Roi. Elroy, ano ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin niyan ay ang Diyos na nakakakita sa akin. Hindi lang siya niligtas ng Diyos. Ginawa ng Diyos na pakiramdam niya ay mahalaga siya dahil nakita siya. Wow, nakita talaga siya, hindi lang dinaanan. Oo. Ang paningin ng Diyos ay hindi nakatutok lang sa mga sikat, sa mga may kapangyarihan, o sa mga nasa gitna ng entablado. Kusang hinahanap ng kanyang mga mata ang mga taong isinantabi ng mundo. Paramdam niya ay inilibing na siya ng buhay ng lipunan. At di ba ganyan din ang eksaktong uri ng paningin na makikita natin kay Jesus sa buong ebanghelyo? Walang dudang ganyan nga. Kapag naglalakad si Jesus, ang nakikita niya ay ang mga taong madalas ay iniiwasan ng iba o tinuturing na istorbo. May naiisip ka bang partikular na halimbawa? Halimbawa na lang nang makita niya si Zaccheo sa puno. Para sa karamihan, si Zaccheo ay isang tiwaling maniningal ng buwis, kumbaga isang traidor sa bayan. O galit ang mga tao sa kanya? Pero hindi siya nakita ni Jesus bilang isang problema o isang nakakatawang tanawin. Nakita niya ito bilang isang nawawalang anak na kailangang abutin ng biyaya. Ganyan din yung kwento tungkol doon sa byuda, di ba? Nang halaga, nakita niya ang isang pusong may pinakadalisay na debosyon. Ibang-iba talaga ang paningin niya sa paningin ng mundo. At may isang particular na talata, ang Mateo 9.36, na naglalanawan ng kabuuan ng kanyang paningin. Sabi roon, nang makita niya ang mga tao, siya ay nahabag. Mapapansin mo na sa buhay ni Kristo ang pagtingin at ang habag o compassion ay palaging magkasama. Kaya ano ba talagang ibig sabihin ng lahat nito? Kasi aminin natin, sa totoong buhay, madaling sabihin na kailangan nating maging mahabagin. Medyo mahirap siyang i-apply minsan. Oo nga eh. Paano kung ang taong tinutulungan mo ay pabalik-balik sa maling desisyon? Hindi ba't kung puro habag at awa na lang ang paiiralin natin, nagiging masyado tayong emosyonal o sentimental? Yan ang isang napakagandang paglilinaw na kailangang gawin. Kasi paano naman ang pagpuna sa mga mali nilang ginagawa, di ba? Kung puro compassion lang, baka punsintihin na lang natin ang mga kasalanan o maling gawin ng tao dahil naawa tayo sa kanila. Wala na bang pananagutan?
Sinasagot yan ng maayos ng dokumento natin. Kadalasan kasi, ipinagkakamali natin ang habag ng Diyos sa sentimentalismo. Pero magkaibang-magkaiba yon. Paano sila nagkaiba? Ang sentimentalismo ay yung pag-iwas sa katotohanan dahil ayaw mong makasakit ng damdamin. Umiiwas ito sa mahihirap na usapan para lang mapanatili ang magandang pakiramdam na nagreresulta nga sa pagkonsintihan. Kaya pala minsan walang nagbabago kasi umiiwas tayo. Totoo. Pero ang tunay na habag, ang uri ng paningin na meron si Kristo ay may tinatawag na moral na kalinawan o moral clarity. Moral clarity. Anong ibig sabihin yan sa practical na application? Ibig sabihin yan, hindi binabawasan ni Jesus ang bigat at katotohanan ng kasalanan para lang maging komportable ang tao. Kapag nakipag-usap siya sa mga nagkasala, kaya niyang maging tapat, kaya niyang sabihin ng direkta na humayo ka at wag nang magkasala. Hindi niya tinatago ang mali. Hindi. Pero ang dahilan kaya kaya niyang gawin yon nang hindi nakasira ng pagkatao ay dahil bago pa niya makita ang kasalanan o problema ng tao, nakikita na niya ito bilang isang image bearer. Isang nilalang na nagtataglay ng larawan ng Diyos? Eksakto, yun ang inuuna niya. Makikita lang natin ng tama ang mga itinatagong sugat, kahiyaan at kahit ang mga kasalanan ng isang tao kung titingnan natin sila ng may matapang na pagmamahal. Hindi tayo nagbubulag. Kaya pala ganon. May moral clarity. Nakikita mo ang dumi pero hindi iyon ang bumubuo sa pagtingin mo sa tao, kundi iyong pagiging image bearer niya. Napakalinaw. Iyon ang tamang balanse. Ngayon, napag-usapan na natin kung paano tayo dapat tumingin ng may habag na may kasamang linaw ng moralidad. Ngunit, ayon sa mga sanggunian natin, hindi lang ang paraan ng pagtingin ang mahalaga. Kailangan din nating maunawaan kung saan tayo tumitingin. Mahalagang punto yon. Sinasabi sa teksto na ang Diyos ay hindi bulag sa lugar na ang pisikal na lokasyon at kultura ay mahalaga. Paano ba natin ipapaliwanag ito? Mahalaga ang lugar dahil ang teolohiya natin ay nakaugat sa konseptong naging tao ang Diyos. Ang salita ay naging tao sa isang napakatiyak na lugar sa unang siglong Palestina. Hindi lang siya lumutang sa ere. Oo, ang lugar na iyon ay may pangalan, may mga maalikabok na kalsada, may sariling wika, may mabigat na sistema ng buwis doon at nasa ilalim sila ng pananakop ng imperyo ng Roma. Isang totoong lugar na may totoong mga problema. Hindi gumawa ang Diyos ng isang abstract na mensahe o generic na pilosopiya na basta na lang inihagis mula sa kalangitan patungo sa lupa nang walang pinatutungkulan. Pumasok siya sa kasaysayan at sa isang partikular na komunidad. Kaya ano ang kinalaman nito sa atin ngayon? Ang ibig sabihin niyan, ang mga ministeryo at organisasyon ngayon na walang pagpapahalaga sa lokal na lugar, ang iyong tinatawag na placeless ministry, ay maaaring maging lubhang mapanganib sa misyon. Mapanganib? Wait, bakit naman mapanganib ang magdala ng isang magandang programa kahit saan? Dahil pinipilit ng placeless ministry na ipasok ang pare-parehong modelo ng programa kahit saan mang sulok ng mundo anumang ang konteksto. Parang one-size-fits-all approach. Ganun na nga, ipinapalagay nito na kung ano ang matagumpay sa isang malaking lungsod sa Amerika o sa isang mayamang bahagi ng Maynila, ay gagana rin at magiging epektibo sa isang maliit at liblib na barangay sa probinsya. Hindi laging totoo yun. Hindi talaga. Ang resulta nito ay isang organisasyon na ganap na hiwalay sa totoong buhay ng komunidad. Ang ebanghelyo ay para sa lahat, oo, pero ang pamamaraan ng pagpapahayag nito ay dapat laging nakaangkla sa lokal na karanasan ng mga tao. May naisip akong magandang analohiya para dyan. Kumbaga, para itong pagma-franchise ng isang napakasikat at mamahaling fast food chain mula sa ibang bansa. Sige, paano yan? Kinuha mo yung eksaktong menu, yung disenyo ng upuan, pati yung background music. Tapos, itinayo mo sa gitna ng inyong barangay kung saan ang hilig ng mga tao ay kumain ng lomi at kanin sa umaga. Naku, malaking problema yan. 'Di ba? No ganyang brand mo, maayos ang pamamalakad at kilala ang pangalan.
Pero dahil hindi mo inalam kung ano talaga ang kultura, pangangailangan at panlasa ng mismong mga taong nakatira roon, walang koneksyon na mabubuo. Ang ending, lilangawin lang ang tindahan mo kahit gaano pa kaganda ang intensyon mo. Tamang-tama yung analogiyang yan. Pero ang tanong ko rito, bakit ba tayo palaging nahuhulog sa ganitong bitag? Bakit ba mas naaakit ang mga organisasyon sa mga malalaki at generic na pamamaraan, yung madaling i-copy-paste, kaysa sa lokal na pagiging tapat na mas nangangailangan ng oras? Kung iuugnay natin ito sa mas malaking larawan, tinatawag itong seduction of the impressive. Seduction of the impressive. Ang galing ng term na yan. Nakakaakit kasi, lalo na sa makabagong panahon kung saan hinihingian tayo lagi ng mabilis na resulta. Nakakaakit ang mga bagay na mabilis gawin, malaki ang sakop at higit sa lahat, madaling sukatin. Mahilig tayo sa mga metrics eh. Oo, mas gusto natin ang malalaking numero dahil iyon ang karaniwang batayan ng tagumpay sa lipunan ngayon. Mas madaling kumuha ng pictures at ipagmalaki ang isang napakalaking pagtitipon na may libu-libong tao sa isang stadium. Kesa naman magkwento tungkol sa isang tao lang, di ba? Tama, mas madali iyon kesa magkwento tungkol sa isang tahimik na pakikipag-usap sa isang nag-iisang nanay na nawawalan ng pag-asa. Ngunit mariing ipinapaalala ng teksto na ang tunay na pagbabago sa kaharian ng Diyos ay kadalasang mabagal, tahimik at tago. Hindi palaging grandioso. Hindi talaga. Ang totoong paggawa ng misyon ay nangyayari sa mga mainit na kusina habang naghahanda ng pagkain, sa labas ng mga paaralan habang nag-aabang ang mga magulang, sa mga naghihintay sa klinika, at sa mga simpleng kwentuhan sa tindahan sa kanto. Ang tunay na tapat na ministeryo ay kadalasang hindi glamoroso at hindi napapansin ng nakarami. Nakakakaang ng loob marinig iyan na ang pinakamahalagang mga pagbabago ay nagaganap sa mga ordinaryong lugar na madalas nating binabaliwala. Oo, doon sa mga espasyo ng pang-araw-araw na buhay. Pero siyempre, madaling maging romantiko tungkol dito kapag pinag-uusapan lang. Ang tanong ay paano mo talaga ito isa sa buhay? Paano tayo matututong tumutok ng tama sa ating lokal na lugar? May practical na sagot ang mga dokumento natin dyan. Ayon kasi sa ating mga dokumento, dito papasok ang practical at totoong layunin ng tinatawag na community mapping. Ano ba talaga ang proseso nito? Napakahalaga niyan. Pero bago nating ipaliwanag kung paano, dapat muna nating linawin kung ano ba itong community mapping. Kasi baka isipin ng iba, technical na trabaho lang ito. Oo nga, parang gagawa ka ng literal na mapa o census. Hindi lang siya isang gawaing teknikal, sosyologikal, o formal na survey na nagtatanong ng edad at trabaho eh. Sa konteksto ng ating misyon, tinatawag itong isang disiplina ng atensyon. Disiplina ng atensyon. Ibig sabihin, sadyang pagbibigay ng pansin. Tama. Ang layunin nito ay tulungan tayong makita ang nakakubling arkitektura o hidden architecture ng isang lugar. Paano ito ginagawa? Nagmamasid ka at nagtatanong. Tinitingnan mo ang physical na istruktura, pero mas binibigyan mo ng pansin ang istruktura ng mga relasyon. Teka, paano mo nakikita yung istruktura ng relasyon na hindi naman physical na nakatayo na parang gusali? Doon papasok ang pagtukoy sa mga formal at informal na leader. Okay. Can you give an example? Halimbawa, ang formal na leader sa isang lugar ay ang kapitan ng barangay. May opisina siya at may titulo. Pero kung mapanuri ka, mapapansin mo na minsan ang informal na leader iyong taong talagang nilalapitan ng lahat, inuutangan ng pabor, at nag-aayos ng mga away ay ang ale na nagtitinda sa sari-sari store. O kaya yung dispatcher sa tricycle terminal, di ba? Sila yung laging kinakausap ng mga tao. Totoo yan. Ang pagmamapa ay nangangahulugan ng pag-upo sa mga lugar na iyon at pagmamasid. Tinatanong mo ang sarili mo, saan ba nabubuo ang tiwala sa lugar na ito? Saan sila madalas nag-uusap at nagkukwentuhan? Oo. Saan nagtitipon ng mga tao ng natural sa hapon? Saan nagtatago ang mga taong may pinagdadaan ng kahiyan? Ang buong proseso ay isang paulit-ulit na pagtatanong kung sino ang mga taong hindi napapansin ng lipunan dito.
At ano ba talaga ang daloy ng buhay na umiiral sa espasyong ito? Dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan kasi habang iniisa-isa mo kung paano gawin ang community mapping na ito, ang pag-upo sa terminal, ang pag-alam kung sino talaga ang may impluensya kahit walang titulo, Medyo mapanghamon siyang gawin, di ba? oo, at ang pagmamasid kung saan sila pumupunta at nag-uusap, hindi ba parang napakadelikado ng linya nito? Baka may magsabi, teka, hindi ba pakikialam na iyan sa buhay ng may buhay? Naiintindihan ko kung bakit isipin yan. Hindi ba, magmumukha lang akong stalker o tsismosa na nangingialam sa komunidad nila? Paano natin masisiguro na hindi mali ang ginagawa natin? Nagbubukas ito ng isang mahalagang katanungan tungkol sa intensyon. At sa totoo lang, isang lehitimong pangamba yan. Napakaklaro ng babala ng ating sanggunian tungkol dyan. Sinasabi na ang tanging naghihiwalay sa pagmamasid bilang isang uri ng manipulasyon at sa pagmamasid bilang isang banal na gawain ay ang pagmamahal. Pagmamahal ang susi. Oo, kasi may malaking pagkakaiba ang agkontrol at ang pakikipagkapwa. Kung ang layunin mo sa pag-alam ng buhay ng mga tao ay para lang matapos mo ang isang report o para palakihin ang numero ng organisasyon mo at mapatunayang na efektibo ang programa mo, iyan ay manipulasyon. Parang ginagawa mo lang silang project. Ginagamit mo lang sila para sa sarili mong layunin. Kung gagawin mo ito ng walang panalangin, walang paggalang at walang kababaang loob, para ka nga lang talagang tsismoso. Ang tindi nun, manipulasyon pala kapag ganun. Ngunit, kung ang pakikinig at pag-alam mo ay ginagawa upang mas makapaglingkod ka ng may katapatan, upang tunay mong makibahagi sa kanilang mga pasanin at matulungan sila sa paraang kailangan nila, ito ay nagiging banal na gawain. Nagbabago ang lahat dahil sa mutio. Nig tayo dahil may pakialam tayo at iginagalang natin sila, kaysa maging mga mayayabang na tagalabas na pumapasok sa isang komunidad na nag-aakalang nasa atin ng lahat ng sagot sa problema nila. Isang napakahalagang distinksyon ang motibo ng puso. Hindi ang gawain ang nagpapabago, kundi ang dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Iyon talaga ang buod noon. Kung titingnan natin ang misyon gamit ang mga mata ni Kristo, nakikita natin na hinihingi nito ang isang matapang na pag-alis mula sa ating mga nakasanayang maling akala patungo sa tunay, malalim at may paggalang na atensyon. Ito ay isang paglipat mula sa purong estratehiya na nakadepende sa makinarya patungo sa tunay at personal na presensya sa tabi ng ating kapwa. Isang malaking pagbabago iyan para sa maraming grupo. At para sa iyo na nakikinig sa amin ngayon, gusto kong dalhin mo ito sa iyong sariling buhay. Sa tuwing naglalakad ka sa iyong sariling komunidad, papunta sa sakayan, sa loob ng iyong opisina habang nagmamadali ka, o sa pasilyo ng iyong paaralan sa pagitan ng mga klase, paano mo ba tinitingnan ang mga tao? Napakahalagang pag-isipan yan. Dumadaan ka lang ba at itinuturing silang mga sagabal sa oras mo o bilang mga walang mukhang individual sa isang mataong lugar? O kaya mo bang huminto sandali at makita sila bilang mga individual, bilang mga image bearers na may sariling natatanging kwento at malamang ay may bitbit na mabibigat na pasanin na hindi nila kayang sabahin ng malakas? Ang laking pagbabago kapag ginawa natin yon. Paano magbabago ang pakikitungo mo kung titingan mo sila gamit ang paningin na mayroon ng Elroy? At upang palawakin pa ang pagnininilay na yan bago tayo maghiwalay, iiwan ko sa iyo ang isang kaisipan na direktang hinahamon ang kultura ng ating henerasyon ngayon. Kung napatunayan natin sa usapang ito na ang tunay na kakayahang makita at magmahal sa kapwa ay nangangailangan ng pagbabagal ng ating buhay at ng sadyang paglalaan ng oras upang tahimik na makinig at magmasid. Ano kaya ang kapalit nito? Ang tanong ko sa iyo, ano kaya ang napakahalaga at napakagandang bagay na patuloy na binubulag sa atin ngayon dahil sa ating walang katapusang obsession sa bilis, pagiging abala at makinarya ng efficiency? Isang tanong na napakabigat at talagang tatago sa ating lahat. Kapag ang tanging habol natin ay ang makatapos agad, sino ang mga napapagiwanan ng paningin natin sa gilid ng kalsada? May mga nawawala talaga kapag masyado tayong nagmamadali.
Dalhin mo ang tanong na iyan habang ipinagpapatuloy mo ang iyong araw at ang iyong sariling paglalakbay. Tandaan, gaya ng binanggit natin sa simula, ang pinakamalaking hadlang sa anumang makabuluhang misyon ay marahil hindi ang pagtutol ng mga taong gusto nating tulungan. Kundi ang ating sariling mga mata. Tama, kundi ang mismong kawalan natin ng kakayahang makita ng tama ang mga taong nakatayo na mismo sa ating harapan. Maraming salamat sa pagsama at pakinig sa aming malalimang pagsusuri ngayon. Salamat sa paglalaan ng oras nyo. Naway maging bukas palagi ang ating mga mata at masigit pa riyan ang ating mga puso sa mga kwento ng iba. Magandang araw sa iyo at hanggang sa muli nating usapan.